Si Mariel Salvador ay isang ordinaryong babae na handang tiisin ang lahat ng pangiinsulto ng kanyang amo na si Celine Valdez, basta may maipangtustos sa pagpapagamot ng kanyang ina. Ngunit isang pagkakamali ang nagpabago sa lahat. Ano kaya ang mangyayari kay Mariel sa kamay ng isang mayamang negosyante at isa sa mga lihim na kliyente ni Celine? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, kailangan kang diamond earrings ko para sa charity ball mamayang gabi? Anong klaseng assistant ka kung pati simpleng bilin hindi mo magawa? Matalim na sita ni Celine kay Mariel na halos manginig na sa lakas ng boses nito. Napayuko si Mariel at napakamot sa gilid ng mga mata. Pasensya na po, Miss Celine. Babalikan ko na lang po agad sa kondo ninyo. Hindi sapat ang sorry. Kumilos ka na bago pa ako tuluyang mawala ng pasensya. Nakaka-stress ka? Wala nang nasabi pa si Mariel. Dali-dali siyang lumabas ng dressing room habang pilit inaalala kung saan naiwan ang mamahaling hikaw ng kanyang amo na inaanak ng maligno. Sa isip niya, hindi naman talaga siya ang dapat sisihin. Kanina pa kasi hawak mismo ni Celine ang velvet box at ayaw ipahawak kahit kanino. Sigurado siyang nakita pa niya itong inilapag ng amo sa mesa bago sila umalis. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya ngayon ibinabaling ang galit. Well, sanay na rin naman si Mariel. Isa lang siyang personal assistant ng isa sa sikat na artista at modelo sa industriya. Walang halaga ang opinyon niya kumpara sa pangalan ni Celine. Kung hindi lang kinailangan niyang huminto sa pag-aaral upang suportahan ang pagpapagamot ng kanyang ina at pag-aaral ng tatlo niya pang kapatid, malamang wala siya sa sitwasyong yun. Pinapagalitan sa bawat maliit na pagkakamali kahit hindi naman talaga kanya. Taxi! Sigaw ni Mariel habang kumakaway. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras. Kapag hindi niya agad na ibalik ang hikaw, siguradong panibagong sermon na naman ang aabuti niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ina, kaya agad niyang sinagot. Anak, kumusta ka na? Napangiti siya nang marinig ang boses ng kanyang ina. Ayos lang po, Mama. Eto, si Darna pa rin. Kumain ka na ba? Ako, katatapos ko lang. Pinainom na rin ako ng kapatid mo ng gamot. Kumusta naman ang trabaho? Napatingin si Mariel sa labas ng bintana bago sumagot. Mabuti naman po. Maayos po ang lahat. Mabait naman si Miss Celine at hindi naman po ako masyadong napapagod. Kasunod ng mga salitang yon ay isang mapait na ngiti. Sa katotohanan, halos hindi na siya nakakakain sa tamang oras. Kulang palagi ang tulog niya dahil sa sunod-sunod na utos ng kanyang amo. Minsan, pakiramdam pa niya ay isa na siyang robot kaysa tao. Anak, pasensya na talaga. Kung hindi lang ako nagkasakit, hindi mo sana kailangang huminto sa pag-aaral. Umiling si Mariel. Huwag na po kayong mag-isip ng ganyan. Ang mahalaga, nagpapagaling po kayo. Napakabuti mong anak. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin. Matapos ang tawag ay napangiti si Mariel. Hindi man naging madali ang buhay. Sapat na ang ilang minutong pakikipag-usap sa kanyang ina upang gumaan ang bigat na matagal na niyang pasan. Pagdating sa condominium ni Celine, agad siyang nagtungo sa silid nito. Halos halughugin niya ang buong vanity table hanggang sa makita ang maliit na kahon na may lamang diamond earrings. Hay nako, mawawalan ako ng trabaho sa iyo eh. Pabirong sabi niya habang kinakausap ang kahon na para bang buhay ito. Dahil halos walang sasakyan sa kalsada, hindi nagtagal, nakabalik si Mariel sa hotel. Agad siyang dumiretso sa dressing room ni Celine. Nakabihis na ito mula ulo hanggang paa at halatang naghihintay na lamang ng huling accessories na kukumpleto sa get-up nito. Pagkakita sa maliit na kahon ng mamahaling hikaw, mabilis yung inagaw ni Celine mula sa kamay ni Mariel. Binuksan niya yon at sinuring mabuti ang laman bago papunasan ang kahon gamit ang panyo.
na para bang nadungisan yon sa pagkakahawak ng kanyang assistant. Kung natagalan ka pa ng kaunti, nasira na sana ang buong gabi ko. Malamig nitong sabi. Bahagyang yumuko si Mariel kahit minumura niya na ito sa kanyang isipan. Pasensya na po ulit, Miss Celine. Sana po ay maging magandang event ninyo. Tinaasan lang siya ng kilay nito. Whatever. Pagkasabi nun, lumabas na si Celine kasama ang glam team. Unti-unting nabakante ang dressing room hanggang si Mariel na lamang ang naiwan upang ligpitin ang mga nakakalat na gamit at mga damit na kung saan-saan na lamang itinapon. Habang pinupulot niya ang isang gown na nakahandusay sa sahig, hindi sinasadyang napatingin siya sa salamin ng vanity table. Napahinto si Mariel. Ang pangit ko na. Mukha siyang bagong gising na ilang araw nang hindi nagpahinga. Namumutla ang kanyang balat. Oily ang mukha. At kitang-kita pa ang tatlong malalaking tagiyawat sa magkabilang pisngi. Napabuntong hininga si Mariel. Nakaka-stress magtrabaho sa babae na yun. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng katok sa pinto. Pumasok ang isang babae na may buhat na malaking kahon. Dito ba ang dressing room ni Miss Celine? Tanong nito. Opo, pero nasa event area na po siya. Sagot ni Mariel. May kailangan po ba kayo? Ipinakita ng babae ang kahon. Eto kasi, may nagbilin sa akin na ihati daw to rito. Ang sabi nila, para raw ito sa isusuot ni Miss Celine. Napakunot noo si Mariel. Talaga po? Sige po, ako na lang po ang bahala rito. Tumango ang babae. Kung ganon, iiwan ko na lang ho sa inyo. Pagkaalis nito, naiwan si Mariel na nakatitig sa malaking kahon. Nagtataka kung ano ang laman nun. Tahimik na tumango ang babae bago tuluyang umalis. Muling ibinaling ni Mariel ang pansin sa pagliligpit sa loob ng dressing room. Isa-isang inayos ang mga make-up at gamit ng kanyang malditang amo. Isinampay ang mga damit at itinapon ang mga basurang naiwan ng glam team. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, paulit-ulit na bumabalik ang tingin niya sa malaking kahon na iniwan sa ibabaw ng mesa. Parang may kung anong humihila sa kanya upang buksan yon. Maya-maya, hindi siya nakatiis. Maingat niyang inangat ang takip ng kahon. Napanganga siya. Teka, ano to? Isang napakagandang evening gown ang bumungad sa kanya. Pero nanlaki ang mga mata niya. Pagtaas niya ng gown, sobrang see-through yun, lalo na sa mga parteng dapat itago. At may mga laso lang na madaling tanggalin. Agad niya yung binitiwan. Anong gown to? Kadiri? Wala siyang alam sa personal na buhay ni Celine, lalo na sa aspetong yun. Pero isang tingin pa lang at sa observation niya sa ugali ng kanyang amo, alam niyang may pagka-wild ito at madali talagang makiget along sa mga lalaki. Talagang may good image lang na pinapakita sa publiko. Pero sa likod ng kamera, sobrang sama ng ugali at ang hirap tansyahin. Nahawakan ko lang, parang bigla na akong nagkasala. Ano bang klaseng gown yun? Napahinga ng malalim si Mariel. Saan kaya gagamitin yun ni Miss Celine? Nang matapos maglinis, wala na siyang magawa. Alam niyang mamaya pa si Celine. Kaya naghintay lang siya roon. Sa sobrang bored, tinungo niyang vanity table. Kinuha niya ang curling iron at dahan-dahang kinulot ang mahaba niyang buhok. Pagkatapos ay nakialam pa siya sa mga mamahaling make-up ni Celine. Kahit wala siyang gaanong alam sa pagme-makeup, sinubukan niya pa rin na ayusan ang sarili. Hay nako, napangiwi siya habang nakatitig sa salamin. Bakit parang mas makapal yata ang kaliwang kilay kaysa sa kanan? Iaayos pa sana niya yon nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Mariel at agad na napatayo. Sunod-sunod na pumasok ang 5 matitipunong lalaki na pawang seryoso ang mga mukha. Anong kailangan nyo? Kinakabahang tanong ni Mariel habang umaatras. Sinuri siya ng isa sa mga lalaki mula ulo hanggang paa bago na pailing. Sigurado ba kayong siyang inuutos ni Sir Alexander? Sumagot ang isa pa. Oo, mukhang siya na yun. Unti-unting lumapit ang mga ito sa kanya. Napaatras si Mariel hanggang sa sumayad ang likod niya sa mesa.
Teka lang. Ano bang balak nyo? Napailing pa ang lalaking lumalapit sa kanya. Talaga bang gagawin natin to? Wala tayong magagawa. Ito ang fantasy niya eh. Saad pa ng kasama nito. Bago pa siya makatakbo, inilapit ng isa sa mga lalaki ang isang panyo sa kanyang ilong. Ano ba? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Naramdaman na lamang niya na may bumuhat sa kanya bago tuluyang magdilim ang lahat. Mabigat ang kanyang ulo nang muling magkamalay. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at pilit na bumangon. Ngunit bigla siyang natigilan. Napalingon siya nang makitang nakatali siya sa may upuan. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nakagapos? Nilibot niya ng tingin ang madilim na silid habang pilit inaalala ang huling bagay na naaalala niya. Unti-unti siyang nilamon ng kaba. Hindi niya alam kung nasaan siya. Niwala siyang ideya kung bakit siya dinukot. Napatingin siya sa paligid. Nasaan ba ako? Ano to? Abandonadong building? Hindi niya alam pero mukhang malinis naman ang lugar. Wala nga lang kahit ano siyang makita. Tulong! Malakas niyang sigaw. Tulungan niyo ako! Naiiyak na siya sa sobrang takot. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit siya dudukutin ng ganoon? Biglang pumasok ang mga dumukot sa kanya. Wala siyang inaksayang panahon. Pinagmumura niya ang mga ito. Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa akin? Bakit niyo ako kinuha? Sino may kagagawa nito? Nagwawala na siya sa pagkakagapos sa upuan. Tulong! Sir, nagsisisigaw po siya. Ano pong gagawin namin? Tanong pa ng lalaking dumukot sa kanya sa kausap nito sa cellphone. Dahil naka-loudspeaker, narinig niya ang malalim na boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Lagyan niyo muna ng piring sa mata at busalan. Gusto ko yung hirap na hirap ko siyang maabutan dyan. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Sino yan? Boss mo ba? Bakit ako kinuha ng ganito? Pakawalan niyo ako. Hindi ko... Wala na siyang nasabi. Pinakagat na siya sa panyo at itinali. Pati mata niya, piniringan ng mga ito. Takot na si Mariel. Pakiramdam niya, katapusan niya na sa mundong yun. Nagawa na po namin ang utos niyo, sir. Saad pa ng tauhan. Narinig niya ang tawa sa kabilang linya. Ilapit niyo sa bibig niya. Parinig ng mga daing niya. Kumunot ang kanyang noo. Gayunpaman, napadaing siya dahil gusto niyang sumigaw ng sumigaw. Mas lalo siyang pilit na nagwala nang marinig ang halakhak sa kabilang linya na parang kinikiliti. Papunta na ako dyan, sabi pa ng lalaki sa kabilang linya. Patayin niyo ang ilaw at iwan siya sa kwartong yan. Sobra na ang takot na nararamdaman niya. Parang kaunti na lang, mahihimatay na naman si Mariel. Hindi siya pwedeng mapahamak o mamatay na lang doon. May umaasa pa sa kanyang ina at mga kapatid. Paano kung may gawing masama sa kanya, tapos ilagay na lang siya sa maleta? Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas, hanggang sa narinig niya na bumukas ang pinto. Kinabahan siya, lalo pa at hindi nagsasalita ang pumasok. Sinubukan niyang magpumiglas, pero tawa lang ang narinig niya sa lalaking pumasok at ang tunog ng sapatos nito. Puro kaluskos lang ang naririnig ni Mariel. Maya-maya, nakarinig siya ng tunog ng pagkalas ng belt. Mas lalo siyang nagwala sa kanyang kinauupuan. Kumalma ka lang, natatawang sambit ng lalaki. Hindi naman kita sasaktan. Tinatanong mo kung anong laro ang gusto ko, di ba? Ganitong laro ang gusto ko. Naririnig niya ang mga hakbang nito papalapit. Hindi siya makapagsalita. Pero sa utak niya, talagang pinagmumumura niya na ito. Yan ang gusto ko, yung nagpupumiglas. Sabi pa ng walang hiyang lalaking mukhang nagpasimuno ng pagdakip sa kanya. Napalunok siya nang bigla siyang nakiliti. Parang may balahibong dumadampi sa balat niya. Tiisin mo, sambit pa ng lalaking nangingiliti sa kanya. Hanggang sa bigla nitong tinanggal ang busal sa kanyang bibig. Doon na siya umarangkada ng mga salita niya. Sino ka? Walang hiya ka? Anong gagawin niyo sa akin? Kapag nakatakas ako rito, dedemanda ko kayong lahat. Isusumbong ko kayo sa mga pulis. Naramdaman ni Mariel na natigilan ang lalaki.
Bakit ganyan ang boses mo? Parang inipit ng parot. Napaawang ang bibig ni Mariel. Nilait mo pang boses ko? Napakawalang hiya mo kung sino ka man. Narinig niya ang mga hakbang nito palayo at pagbukas ng ilaw. Sunod niyang namalayan, nasilaw na siya sa ilaw pagkatapos nitong tanggalin ang piring. Sino kang babae ka? Bulalas nito. Hindi ikaw yung nabukong babae. Hindi ikaw si Celine. Pinilit niyang tingnan ang lalaking tawa ng tawa at nangingiliti sa kanya. Gwapong-gwapo, matipuno at mukhang mabangong mayaman, pero mukhang dirty money pa yata. Kasi mukhang kriminal na dudukutin siya. Si Miss Celine ang kailangan nyo? Hindi ako si Miss Celine. Sagot niya kahit naguguluhan na rin talaga siya. Bigla nitong sinapo ang mukha at naiirita siyang tiningnan. Then, sino ka? Si Mariel. Personal assistant ako ni Miss Celine at hindi ko maintindihan kung bakit ako ang dinakip ninyo. Saka bakit nyo dadakipin ang amo ko? Ano, masasamang tao talaga kayo eh. Pakawalan nyo ako at... Pwede bang manahimik ka muna? Putol nito sa kanya. Pagkakamali lang to. Hindi ikaw. Huminga ito ng malalim at napapikit. Kitang-kita naman ni Mariel na sinusubukan nitong kumalma. Yun nga lang, medyo natakot siya rito. Malaki kasi ang katawan. May kaunting balbas at talagang parang leon na manglalapa sa kanya. Bakit ikaw ang nakuha ng mga tauhan ko? Kalmadong tanong nito at binitiwan ang parang balahibong pangkiliti sa kanya. Malay ko! Bulalas ni Mariel. Bakit akong tinatanong mo? Mga engot ang mga tauhan mo. Ang layo ko kay Miss Celine. Oo, malayo ka nga. Hindi ako nagbayad ng malaking halaga para lang sa ganyang mukha. Walang pakundangang sambit pa nito. Napasinghap si Mariel at mas lalo pang nagwala sa kanyang kinauupuan. Gusto niya nang makawala, tapos sipain na lang ang pagmumukha ng lalaking nasa harap niya. Gino! Tawag ng lalaking nasa harap niya. Agad na pumasok ang tauhan nito. Sir Alexander, sino tong babae na to? Hindi siyang babaeng binuk ko ngayong gabi. Sambit pa ng lalaki na may pangalang Alexander. Umawang ang bibig ni Gino at napatingin sa kanya. Hindi ikaw si Celine? Napairap si Mariel at matalim na tiningnan ang tauhan ni Alexander. Mukha ba akong si Celine? Gaya ng alam niya, artista lang si Celine. Isa lang siyang personal assistant na sumusunod sa mga utos nito kapag busy ito sa trabaho. Pero sa mga naririnig niya, mukhang may iba pang sideline si Celine na masyadong mapusok at nakakagulat. At ang lalaking nasa harap niya, mukhang isa sa mga naging kliyente ni Celine. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Gusto na niyang umalis doon. Pinilit niyang kumalma. Napatingin siya sa parang balahibong pinangkiliti sa kanya kanina. Hindi naman siya mangmang para hindi malaman kung para saan yon. May nakita pa siyang pamalo. Mukhang hindi naman masama ang mga ito. Talagang nagkamali lang ng kinuha. At pantasya ng Alexander na yon ang ganoong klase ng sitwasyon. Pakawalan niyo na ako rito. Pinilit pa ni Mariel maging mahinahon. Napatingin si Alexander sa kanya. Problema na nandito ka. Bahagya siyang natawa. At anong tingin mo sa ginawa mo sa akin? Problema na dinukot mo ako ng ganito. Kapag hindi mo pa ako pinakawalan dito, talagang magkakaproblema ka. Idedemanda kita. Pero sa itsura nito, alam niyang ito ang klase ng tao na kayang bilhin ang batas. Subalit wala nang pakialam si Mariel. Hindi niya ipapakitang natatakot siya. Dahil wala namang mangyayari kung yon ang paiirali niya. Sinapo ni Alexander ang noo at tumingin kay Gino. Kalagan mo siya. Nakahinga siya ng maluwag. Pero nang tumingin na naman sa kanya si Alexander, bahagya siyang kinabahan. At huwag kang tatakbo. Mag-uusap tayo ng maayos para masettle natin to. Ayaw niya na sanang makipag-usap. Pero hindi niya rin naman alam kung saan siya dinala. Baka sa halip na makatakas, mas lalo siyang mapahamak. Kaya kung negosasyon ang gagawin nila ni Alexander ay susubukan niya yon. Tumayo na siya at nag-aalangan pang tumingin sa mga ito. Saan niyo ba ako dinala? Gusto ko nang umuwi. Sumunod ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Ipapahatid kita pabalik sa mga tauhan ko. Mag-usap muna tayo. Kaya lang, baka hinahanap na ako ni Miss Celine. Sambit ni Mariel. Kinuha niyo ako sa gitna ng trabaho. Siguradong hinahanap na ako nun.
Ako nang bahala. Kakausapin siya ng manager niya about that. Dahil siya ang kausap ko regarding this. Sasabihin ko na may pagkakamali. Kasi pagkakamali naman talaga lahat ng to. Talagang plano na dakipin siya sa gitna ng trabaho. Kasi kasama sa... Napairap si Mariel at tinuloy ang mga bagay na hindi masabi ni Alexander. Kasi kasama sa fantasy mo. Grabe namang fantasy yan. Nakakatakot. Napaungol ito ng kaunti at tumalikod. Shut up. Hindi mo ko kilala. Sumunod ka na sa akin at pag-usapan natin to ng maayos. Oo na. Wala man tiwala at galit pa sa ginawa nito. Sumunod naman siya kaagad. Habang pababa sila, talagang mas na-realize ni Mariel na sa abandonadong building na hindi pa tapos gawin. Excuse me? Napalunok si Mariel at dumaan na naman ang kaba sa dibdib. Hindi naman kayo masasamang tao, no? Like, mga kriminal na may ginagawang illegal? Napatingin ang mga tauhan ni Alexander sa kanya. Si Alexander, sinamaan siya ng tingin bago siya hilahin at pasakayin sa sasakyan. Nauntog pa siya sa pintuan ng sasakyan. Aray! Daing niya at agad na nagpumiglas sa hawak nito. Masamang tao ka talaga siguro? Nauntog ako? Ang sakit? Umismid naman ito. Sakay na, dami mong sinasabi. Hindi ako masamang tao. Itong building sa akin to. At pinalis ko ang mga tao ko dahil under construction pa to. Naiinis siyang sumakay ng sasakyan habang bumubulong-bulong. Ang lakas ng amats nito. May sakit na yata sa utak. Talagang gumamit pa ng abandonadong building para lang matupad ang fantasy. Nang sumakay na ito sa kabila, natahimik na si Mariel. Ayaw niya nang makipagtalo. Iniinda niya pa ang pagkauntog kanina. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ugong lamang ng makina at mahinang tunog ng air conditioner ang naririnig ni Mariel. Kahit malamig ang hangin, hindi pa rin nawawala ang inis at kaba sa dibdib niya. Panay ang tingin niya sa bintana. Sinusubukang tandaan ang bawat dinadaanan nila. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, pero malinaw sa isip niyang kailangan niyang maging maingat. Kahit pa ulit-ulit pang sabihin ni Alexander na nagkamali lang ang mga ito, hindi ganun kadaling kalimutan ang nangyari. Dinukot pa rin siya at sobra siyang natakot. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Alexander. Sinagot naman ito yon. Siguraduhin yung handa ng conference room. Malamig nitong utos. At ihanda na rin ang NDA. Papunta na kami dyan. Tahimik itong nakinig bago muling nagsalita. Walang lalabas na impormasyon tungkol sa nangyari ngayong gabi. Yun ang gusto kong mangyari. Ibinaba nito ang tawag. Napakunot noo si Mariel. Hindi man siya abogado. Alam niyang non-disclosure agreement yun. Ibig sabihin, gusto nitong patahimikin siya. Pumirma na rin kasi siya ng ganoon simula nang maging personal assistant ni Celine. Hindi ka ba mapakali? Tanong ni Alexander nang mapansing nakatitig siya rito. Napairap siya. Sa tingin mo ba, may taong magiging kalmado pagkatapos dukutin? Huminga ito ng malalim. Pagkakamali lang yon. Napailing na lang si Alexander na parang ito ang dehadong-dehado. Lalong nainis si Mariel. Kung ordinaryong tao siguro ang gumawa ng ginawa sa kanya, baka nakaposas na sa presinto. Pero halatang sanay itong nalulusutan ang lahat. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali. Napatingala si Mariel. Ang laki, halatang mamahalin ang buong gusali. Puro salamin ang harapan at may mga gwardyang agad nagbukas ng pinto ng sasakyan. Mas lalo siyang nailang dahil mukhang mayaman ang siraulong dumukot sa kanya. Sa'yo to? Tanong ni Mariel. Yes. Sagot naman ni Alexander. Hindi ka ba nahihiya? Ang yaman-yaman mo na. Dumudukot ka pa. Napapikit si Alexander. Hindi kita dinukot. Talaga? Kusang loob ba akong sumama sa mga tauhan mo habang nakagapos? Hindi na ito sumagot. Parang iritang-irita na rin sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng gusali, halos mapasinghap siya. Napakalinis at mabango. May marble flooring, napakataas ng kisame, at may napakalaking chandelier sa gitna. Grabe! Napanganga siya at napatigil sa paghakbang. Ang ganda naman dito. Sumakay sila sa magarang elevator. Nagkatinginan pa sila sa salamin.
Paglabas, naglakad lang sila sa hallway at pumasok sa isang conference room. Naroon na ang isang abogado at 2 empleyadong naghihintay. "Good evening, sir." Tumango lang si Alexander. "Pakipaliwanag ang mga dapat niyang malaman." Inilapag ng abogado ang makapal na folder sa harap ni Mariel pagkatapos niyang umupo. "Miss Mariel, ito ay isang non-disclosure agreement. Ibig sabihin, hindi niyo maaaring ikwento o ipaalam sa kahit sino ang nangyari ngayong gabi." Oo, alam ko yan. Hindi ko rin naman ipagkakalat ang kalokohan yan. Napatingin sa kanya si Alexander at halatang bad trip. Matapos basahin ang bawat pahina, muli siyang tumingin kay Alexander. Kumuha siya ng ballpen at pumirma. Tahimik lang itong nakatingin. Parang sinisigurado na hindi siya dadaya ng pirma doon. Napaismid tuloy si Mariel. Wala naman siyang interes sa mga pinagagagawa nito. Hindi rin siya ang klase ng taong basta nalang nagkukwento ng mga bagay na alam niya sa isang tao. Pagkatapos niyang pirmahan ang documents, umalis na ang mga naroon. Siya at si Alexander na lamang ang natira. "Humihingi ako ng paumanhin." Biglang sabi nito pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Nagulat naman si Mariel. Hindi niya inasahang maririnig yun. Para kasing nasa mukha nito na hindi hihingi ng tawad sa ganoong kasinsir na paraan. "Nagkamali ang mga tauhan ko. Responsibilidad ko yon." Sambit pa ni Alexander. "Alam kong natakot ka." May kinuha ito at nagsulat sa maliit na papel bago pinunit at ibinigay sa kanya. "Here's your compensation." Tinanggap niya yon at agad siyang natigilan. 2 milyon? Tumango si Alexander. "Compensation. Pasensya na sa abala." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Para kay Alexander, parang simpleng halaga lang yon. Pero para sa kanya, ilang taon niyang kailangang magtrabaho para kitain ang ganoong pera. Biglang pumasok sa isip niya ang nanay niya na paulit-ulit na naoospital. May mga utang kasi na hindi pa nababayaran. May mga pangangailangan ang kanyang mga kapatid. Malaking bagay ang 2 milyon na yon para sa kanilang pamilya. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Pinilit niyang pigilan ang emosyon. Hindi ibig sabihin nito na napatawad na kita. Galit pa rin ako. Grabe kayang ginawa niyo sa akin. Pero sige, tatanggapin ko ang perang to kasi pera na to. Sayang naman. Tumayo si Mariel. Uuwi na ako. Aalis na sana siya pero muli itong nagsalita. "Hindi ka pa kumakain. Kumain ka muna. At ipapahatid kita sa driver ko kung saan ka man uuwi. Kaya magstay ka muna, kumain at medyo magpahinga. Alam kong medyo nabigla ka sa mga nangyari kanina." Hindi niya napigilang mapanguso. Iniisip niya na baka kapag kumain siya, bigla na siyang lasunin. Baka bumula pa ang bibig niya. Pero mukhang mabait naman nga si Alexander. Mukhang sincere na humingi ng sorry sa abalang ginawa nito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, inilapag ng mga staff ang iba't ibang pagkain sa mesa. Napasinghap si Mariel. May steak, pasta, fried chicken, sushi, seafoods at iba't ibang dessert at sari-saring inumin. Nanlaki ang mga mata niya. Para sa akin lang ba to? Walang lason? "At bakit naman kita lalasunin? Kumain ka na." Hindi na siya nagpabebe. Kain na ako. Agad siyang nagsimulang kumain. Hindi niya namalayan, halos mapuno na ang plato niya. Ang sarap, bulong niya habang tuloy-tuloy ang pagkain. Hindi niya napansin, nakatingin lang pala si Alexander habang dahan-dahang humihigop ng alak. Napatingin siya rito. Ikaw, hindi ka ba kakain? "Hindi ako gutom." Bakit? Nagpatuloy pa siya sa pagnguya. Ang dami nito, hindi ko mauubos. Sino kakain ng iba? Kung hindi mo kakainin, pwede bang iuwi ko na lang? "Ikaw ang bahala." Napangisi si Mariel. Siguradong matutuwa ang mga kapatid niya sa mga pagkain yon. Habang kumakain, napatingin na naman siya kay Alexander. Umiinom lang ito ng alak at halatang bad trip na bad trip. Ano, bad trip ka? Hindi napigilang tumawa ni Mariel. Naudlot ang plano mo. Kasalanan ng mga tauhan mo. Napapikit ito. "Shut up. Kumain ka na lang dyan." Grabe ka rin.
Ang yaman-yaman mo na. Ang weird pa ng mga trip mo. Napailing na lang si Alexander. Kumain ka na lang. Ngunit habang umunguya siya, natatawa pa rin siya ng kaunti. Kahit gaano pa ito kagwapo, gaano pa kayaman, at gaano pa kabango tingnan, isa lang ang naiisip niya. Playboy, bulong-bulong ni Mariel. Sigurado siyang maraming babae na ang dumaan sa buhay nito. At yon ang klase ng lalaki na hinding-hindi niya gugustuhing mapalapit. Kung may bagay mang mas kinaiinisan siya kaysa sa mayayabang, yon ay ang mga lalaking babaero. Sa sandaling yon, tuluyan ang nabura ang anumang paghanga niya sa itsura ni Alexander. Sa paningin niya, isa lamang itong mayamang lalaki na maraming pera, pero kulang sa matinong pagpapahalaga sa babae. Pagkahinto ng sasakyan sa tapat ng maliit na eskinita, dahan-dahang bumaba si Mariel habang mahigpit na hawak ang paper bag na puno ng natirang pagkain. Bahagya siyang napatingin sa malaking sasakyan bago yun tuluyang umalis. Napabuntong hininga siya. Kakaibang gabi ang nangyari sa akin. Pakiramdam niya ay parang isang mahabang bangungot ang buong gabing yun. Hindi pa rin siya makapaniwala na ilang oras lang ang nakalipas ay nakagapo siya sa isang upuan. Takot na baka hindi na makauwi ng bahay. Ngayon naman ay nakatayo siya sa tapat ng kanilang tahanan. May dalang pagkain at isang tseking nagkakahalaga ng 2,000,000 piso. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit. Naiinis pa rin siya kay Alexander. Hindi mabubura ng pera ang ginawa nito. Pero hindi rin niya maitatanggi na malaking tulong ang halagang yon. Parang blessings in disguise na rin talaga. Nang makapasok siya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Bumungad agad sa kanya sina Mark, Madeline at ang pinakabatang si Margaret. Ate Mariel, nakangiting sabi ng batang si Margaret. May pasalubong ka ba, ate? Oo naman. Napangiti siya kahit pagod na pagod ang katawan. Eto, pagkain. Kinuha agad yon ng binatilyong si Mark. Ako na magdadala niyan, ate. Ihain ko na sa lamesa. Sabay-sabay na silang pumasok. Napangiti pa siya habang nilalapag ang mga pagkain. San galing ang pagkain, ate? Tanong naman ng dalagitang si Madeline. Bahagyang natawa si Mariel. Naghahanap na agad ng palusot. May pagkain kasi sa set si Miss Celine. Sayang naman kung itatapon. Hindi na nagtanong pa ang mga kapatid niya. Nagsimula ng kumain ang mga ito. Natatawa siya sa maganang pagkain ng mga kapatid. Hindi naman sila lumaking maarte. Kahit simpleng pagkain lang ay masaya na ang mga ito. Sa mundo ng mga mayayaman, normal lang ang magtapon ng halos hindi nagagalaw na pagkain. Sa mundo nila, kahit isang pirasong manok ay ipinagpapasalamat pa. Habang kumakain ang mga kapatid niya, tahimik siyang naupo sa isang sulok. Ang mga ito talaga ang dahilan kung bakit kinakaya niyang magtrabaho araw-araw. Maya-maya, lumabas ang kanilang ina mula sa maliit na kwarto. Anak, dumating ka na pala. Agad siyang tumayo. Mama, lumapit siya upang alalayan itong makaupo. Napansin niyang medyo maputla pa rin ang mukha nito. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Ngumiti naman ito. Ayos lang ako. Huwag niyo akong lokohin. Humihinga pa lang kayo ng malalim kanina. Alam ko na agad. Gusto kong magpa-check up ulit kayo. Agad itong umiling. Huwag na. Magastos, huwag mo nang isipin. Anak, sapat ng ginagawa mo. May 2,000,000 siya. Mauubos din naman yon. Pero malaking tulong na sa mga pangangailangan nila. Kanina lang ay parang imposibleng halaga yon. Ngayon ay kaya na niyang ipa-check up ang kanyang ina sa mas magandang ospital. Kaya na niyang mabayaran ang ilang utang nila. Pero hindi niya pwedeng sabihin kung saan nanggaling ang pera. Basta, Mama, magpapatingin pa rin tayo. Huwag mo nang isipin ang gastos. Ako na po ang bahala. Saan naman tayo kukuha ng pambayad? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. May ipon naman ako. Bahagyang kumunot ang noo nito. Ipon? Akala ko halos ubos na. Anak huwag na talaga.
May bonus po kasi ako. Yun na lang po ang gagamitin ko. Hindi niya gustong magsinungaling. Pero mas ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang totoong nangyari. Kapag nalaman nitong dinukot siya, mag-aalala lamang ito at baka hindi pa maintindihan. Pero huwag mong ubusin para sa akin. Natutuwa ako na may bonus ka. Pero para yan sa'yo. Kaya huwag mong ubusin para sa akin lang. Bilin pa ng kanyang ina. Maya-maya'y pumasok na siya sa kanyang silid. Nag-asikaso na sa pagtulog at nagpahinga. Habang nakapikit, muli niyang naalala ang cellphone. Nasa na kayang cellphone ko? Naalala niyang wala na pala yon. Marahil ay nahulog sa abandonadong gusali o naiwan sa sasakyan. Napabuntong hininga siya. Bibili na lang ako bukas. Tahimik niyang inilabas ang tseke mula sa kanyang bag. Pinagmasdan niyang nakasulat na halaga. Hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon na siyang 2,000,000 piso. Humiga na lang siya ngunit hindi agad nakatulog. Isa na namang problema ang pumasok sa isip niya. Paano ko naman haharapin si Miss Celine bukas? Hindi mawala sa isip niya si Alexander. Pakiramdam niya kahit gusto na niyang kalimutan ang gabing yon. Hindi pa yon ang huling pagkakataon na magtatagpo ang landas nilang dalawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Mariel. Ay nako, bulong niya. Sana normal na araw na lang ngayon. Ngunit alam niyang malabong mangyari yon. Kailangan niyang harapin si Celine at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Matapos maghanda, agad siyang bumiyahe patungo sa condominium ng kanyang amo. Habang nasa bus, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi pa rin siya makapaniwalang may ganong klaseng lihim pala ang kanyang amo. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho niya rito, ang alam lang niya ay isa itong sikat na artista at modelo na sobrang arte at mahirap pakisamahan. Pero kagabi, parang ibang tao ang nakilala niya. Hindi niya man lamang alam ang buong katotohanan. Sapat na ang narinig at nakita niya upang mabuo ang sariling konklusyon. Huwag ka nang makialam, bulong niya sa sarili. Trabaho lang, trabaho lang. Pagdating niya sa condominium ay agad siyang pinapasok ng kasambahay. Good morning, Ate Mariel. Good morning din, si Miss. Nasa kwarto niya. Tumango siya at pumunta na roon. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok. Miss Celine, pasok! Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon si Celine sa harap ng vanity mirror habang inaayusan ang sarili. Nanatili itong tahimik, kaya nanatili lang siyang tahimik. Hindi man lang siya nilingon. Ayaw mo bang magsalita? Napakurap si Mariel. Po, kanina ka pa nakatayo dyan. Lumapit siya at saglit itong tiningnan. Good morning po. Ano pong ipapagawa niyo sa akin ngayong araw? Tahimik na inayos ni Mariel ang mga gamit sa mesa. Napansin niyang parang wala namang balak si Celine na pagalitan siya dahil sa pagkawala niya kahapon. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Nagtataka ako kung bakit hindi ako kinuha ng client ko. Hanggang sa sinabi sa akin ng manager ang nangyari. Tumaas ang mga kilay ni Celine at humarap na sa kanya. Bakit ikaw ang nakuha instead of me? Imposibleng magkamali. Hindi tayo magkamukha. Ang layo-layo. Natigilan si Mariel. Hindi ko rin po alam kung bakit ako po ang kinuha nila. Nabigla lang po ako. Bigla po nila akong dinampot. Halatang stress na stress ang kanyang amo. Mga wala bang utak ang mga tauhan niya? Nakakainis. Ang layo-layo ng mukha natin I'm so beautiful. Bakit nila iisiping isa kong pangit na katulad mo? Hindi na lamang sumagot si Mariel. Pero medyo naiinis na rin siya. Sino ba kasing may sabing pangit siya? Maganda rin naman siya. Kulang lang sa pahinga kaya tinutubuan ng pimples. Paano nga ba siya napagkamalang artista? Hindi naman sila magkamukha. Muling nagsalita si Celine habang abalang naglalagay ng skincare. Tinawagan ako ng manager ko kagabi. Sinabi niya nagkamali raw ang mga tao ni Alexander. At sinabi rin niyang pinapirma ka ng NDA. Opo, pinapirma nga po ako. Matalim ang mga mata ni Celine at muli siyang nilingon. Listen carefully. Wala kang sasabihin kahit kanino. Kahit sa pamilya mo, mga kaibigan mo o katrabaho. Opo. Humalukip-kip si Celine at tumayo sa harap niya. Alalahanin mong NDA na pinirmahan mo sa kanya at sa akin.
Kapag may lumabas na kahit isang salita tungkol sa nangyari kagabi o sa nalaman mo tungkol sa mga ginagawa ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Bahagyang nanlamig ang katawan ni Mariel. Hindi niya maintindihan kung bakit parang siya pa ang pinagbubuntunan ng galit. Gayong siya naman ang biktima ng pagkakamali. Pinilit niyang manatiling kalmado. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong balak ikwento kahit kanino ang mga alam ko. Matagal siyang tinitigan ni Celine bago ito tumalikod. Well, good. Asahan ko yun sa'yo. Ayusin mo tong vanity table ko. Habang inaayos ni Mariel ang mga brushes sa vanity table, napansin niyang padabog na inilapag ni Celine ang lipstick. Napalingon siya. Mukhang lalo itong naiinis. Napairap si Celine. Hindi na muling kinontak ni Alexander ang manager ko. Nawala ng chance ko? Napakurap si Mariel. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Akala niya'y tapos na ang usapan tungkol doon. Padabog na isinara ni Celine ang compact powder. Napakalaking abala ng nangyari. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap makapasok sa mundo ng mga taong gaya niya? Wala kang alam. Napakayaman niya at hindi lang mayaman. He's single and so gwapo. Hindi katulad ng ibang politiko na naging client ko. Napabuntong hininga si Mariel. Ngayong alam na niya. Hindi na nahihiyang sabihin ni Celine na escort ito. Bahagya tuloy siyang nailang. Hindi naman niya ito hinuhusgahan. Siguro dahil katulad ng ibang fans nito, kilala lang ito bilang isang artista at modelo. Hindi ganoong escort at may kaugnayan sa mga mayayamang lalaki. At habang pinagmamasdan niya si Celine, halatang mukhang iba ang tama nito kay Alexander. At mukhang para rito, good catch na ang isang katulad ni Alexander. Sa isip niya, totoo naman. Hindi niya maikakailang gwapo talaga si Alexander. Matangkad, matipuno, maayos manamit at may kakaibang karisma. Kung unang pagkikita lang ang pagbabasehan, siguradong marami talagang babae ang mahuhumaling dito. Pero naalala niya ang lalaking yon habang natatawa sa sitwasyong inihanda ng mga tauhan nito. Naalala niya kung gaano siya natakot sa mga pantasyang mayroon ito. Napangiwi si Mariel nang maalala niyang kiniliti siya ni Alexander ng kung anong hawak nitong balahibo kagabi. Naputo lang iniisip niya nang muling magsalita si Celine. Target ko pa naman siya. Because I heard he's just so nice. Kahit escort or what, hindi siya basta-bastang nagpapalit. Ginagawa niyang girlfriend na tumatagal naman. Kasi ayaw niyang maki-engage sa isang babae na hindi niya gagawing girlfriend. Galante rin siya sa gifts at pera. Kaya ngayong mukhang ayaw niya na sa akin. Sayang talaga. Hindi napigilan ni Mariel ang bahagyang pag-angat ng kilay. Naalala niya na naman ang 2 milyon na ibinigay sa kanya. Ngayon, baka hindi na siya bumalik. Baka nawala na siya sa mood or worse, maghanap ng ibang babae. Panghihinayang pa ni Celine. Hindi pa rin siya nagsasalita. Sa totoo lang, wala siyang maibibigay na opinyon. Kung meron man, mas gugustuhin niyang huwag na muling makita si Alexander. Wala siyang pakialam sa babaerong yon. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit. Bagay naman nga siguro ang dalawa. Parehong mapusok at makamundo. Samantalang siya, simple lang ang pangarap. Mapagaling ang kanyang ina. Mapagtapos ang kanyang mga kapatid. At magkaroon ng tahimik na buhay pagkatapos ng mga responsibilidad. Hindi niya kailangan ng lalaking mayaman, lalo na kung kagaya ni Alexander na kahit gwapo at maayos tingnan ay hindi makontento sa pangmatagalang relasyon. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy pa rin siya sa trabaho. Hindi pa rin gumagaling ng tuluyan ang kanyang ina. 3 pa rin ang kapatid niyang umaasa sa kanya. At kahit may 2 milyong piso na checking na ideposito sa bangko, hindi yun dahilan para tumigil siya sa pagtatrabaho. Hindi niya pwedeng galawin ang perang yon ng basta-basta. Nakalaan yon para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nasaan ang kape ko? Masungit na tanong ni Celine. Nasa mesa na po. Napairap ito. Bakit malamig na? Palitan mo! Tahimik na kinuha ni Mariel ang tasa. Habang naglalakad papunta sa kusina, napabuntong hininga na lang siya. Paulit-ulit lang ang routine niya. Minsan, naiisip niya kung gano'n na lamang ba talaga ang magiging buhay niya.
Pero sa tuwing makikita niyang unti-unting lumalakas ang nanay niya, matapos ang mga check-up at gamutan, nawawala ang lahat ng pagod. Isang hapon, matapos ang mahabang araw sa trabaho, umuwi siya ng mas maaga. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, napansin niyang may kakaiba. Napahinto si Mariel. Anong meron? Bakit ang daming sasakyan? Dalawang mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang maliit na bahay. May ilan ding lalaking nakaitim na suit na nakatayo sa labas na tila mga bodyguard. Napakunot noo siya. Bakit nandito ang mga to? Unti-unti siyang kinabahan. Mabilis siyang naglakad papunta sa loob. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay agad siyang natigilan. May 5 taong hindi niya kilala ang nakaupo sa loob ng sala. Lahat ay maayos ang bihis. Mukhang mayayaman, ngunit isang mukha ang agad niyang nakilala. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking ayaw niya nang makita. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Kasabay halos ng pagsasalita niya, napalingon din ang lalaki. Bahagyang lumaki ang mga mata nito. You? Anong you? Anong ginagawa mo sa bahay namin? Tumayo ang isang ginang na sosyalin at hinawakan ang braso ni Alexander. Alexander? Sino ba siya? Magkakilala kayo? Napakagatlabi naman ang binata bago lingunin ng ina. May naging encounter lang sa kanya, mama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pareho nilang alam kung anong klaseng encounter yon. Gayunpaman, mas nagulat si Mariel na nandoon si Alexander kasama ang mga magulang nito at 2 pang tao na hindi niya kilala. Ilang segundo silang nagkatitigan. Si Mariel ang unang umiwas. Bigla na namang bumalik sa isip niya ang pangingiliti nito. Sobrang hirap pala kapag alam niya ang sikretong pantasya ng isang tao. Mukhang matino sa harap ng iba, pero alam niyang hindi. Napabuntong hininga si Mariel at mabilis na lumapit sa kanyang ina. Mama, bakit po ba nandito sila? Anong kailangan nila? Namumula ang mga mata ng kanyang ina. Halatang katatapos lamang umiyak. Mama, anong nangyayari? Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Anak, ang kapatid mo. Napansin niyang umiiyak din si Madeline. Mas lalong nagtaka si Mariel. Lumapit ito sa kanya at agad na yumakap. Ate ayoko. Ha? Alin? Sabihin niyo sa akin anong nangyayari. Bakit kayo umiiyak? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Mga Del Castillo raw sila. May hinahanap silang anak. Dito sila tinuro ng investigasyon nila. Kaya naniniwala silang si Madeline ang anak nila. Umawang ang bibig ni Mariel. Ano? Napatingin sa kanya ang ina ni Alexander na muling napaluha. Lumapit ito ng bahagya kay Madeline, ngunit agad umurong nang mapansing ayaw nitong lumapit. Mahinahon itong nagsalita. Anak? Napapikit si Madeline. Huwag niyo akong tawaging anak. Nanikip ang dibdib ni Mariel. Hindi pa rin siya makapaniwala. Alam niyang ampon si Madeline. Hindi naman yon itinago sa kanila. Noong bata pa siya, ikinuwento ng yumao nilang ama na nakita nila itong nawawala. Dahil kamamatay lang ng pangalawa niyang kapatid noon at nangungulila ang mga magulang niya, inampo na lang ng mga ito si Madeline. Hindi kailanman naging iba ang turing nila rito. Duguman o hindi, kapatid pa rin nila si Madeline. At kahit alam nito yon, kahit isang beses ay hindi na hinahanap pa ni Madeline ang mga tunay na magulang. Umalis na kayo rito. Hindi ko kayo kailangan. Pinabayaan niyo lang naman ako. Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Huwag na kayong manggulo. Iyak ni Madeline habang nakayakap sa kanya. Tumayo ang mukhang ama ni Alexander. Hindi namin gustong manggulo. Gusto lang naming malaman ang katotohanan at mabigyan ng pagkakataon na makasama ka at makabawi sa lahat ng pagkukulang namin sa'yo. Marami ang nangyari. Maraming sumamantala sa pangungulila namin sa'yo. Ngayong nagbabaka sakali kaming baka ikaw na talaga. Na sana hayaan mo kami ng mama mo na makasama ka. Napaluha muli ang ina ni Alexander. Nararamdaman namin na anak namin si Madeline. Lahat ng palatandaan ay nasa kanya. Kung hindi siya ang anak namin, tatanggapin namin.
Pero kailangan lang naming makasigurado. Napatingin si Mariel kay Madeline. Kitang-kita niya nanginginig ang mga balikat nito. Bigla itong umiling. Ayoko magpa-DNA. Kayo na rin ang nagsabi, matagal nyo nang inisip na patay ang anak nyo. Kaya bakit nyo pa ako ginugulo rito? Silang pamilya ko. Silang nagpalaki sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Pinabayaan nyo lang naman ako. Mas lalo pang pumatak ang mga luha ng ina ni Alexander. Hindi namin sinasadyang mawala ka. I'm sorry. We're really sorry. Naghahanap kami sa loob ng maraming taon. Akala namin, nahanap ka namin pero niloko lang kami. Maraming nangyari kaya tumigil kami sa paghahanap. Please. Umiling ulit si Madeline. Ayoko nga sabi. Hindi ko naman kayo kilala. Napakagat si Mariel sa labi. Hindi niya alam kung sino ang kakampihan. Naawa siya sa mga taong naghahanap ng nawawalang anak. Pero mas naawa siya kay Madeline. Alam niyang natatakot ito. Takot na baka mawala ang pamilyang kinalakihan. Takot na baka mapilitang iwan sila. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Madeline? Napatingin sa kanya si Madeline. Natatakot ako. Ayoko umalis na lang sila. Hindi mo naman kailangan magdesisyon ngayon. Mahigpit niyang pinisil ang kamay nito. Makikinig kami sa gusto mo. Tumango si Madeline habang patuloy sa pag-iyak. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid, bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Hindi niya kailangang hulaan kung sino. Unti-unti siyang napalingon at nakita na naman ang mukha ni Alexander. Tahimik lamang itong nakaupo. Wala itong sinasabi, ngunit tila sinusuri siya ng mga mata nito. Hindi niya napigilang mailang. Agad siyang umiwas ng tingin. Wala na siyang balak kausapin pa ang lalaking yon. Sa tuwing nakikita niya ito, bumabalik sa alaala niya ang gabing yon at ang mga kalokohan nito na alam niya. Pinilit niyang ituon ang pansin kay Madeline. Sa sandaling yon, mas mahalaga ang kapatid niya kaysa sa anumang mga kababalaghan na ginawa ni Alexander sa kanya. Halika muna, mahinang sambit ni Mariel. Inalalayan din niya ang kanyang ina. Mama, sa kwarto muna kayo. Pahinga muna kayo. Ako na po muna ang kakausap sa kanila. Hindi na tumutol ang kanyang ina. Habang papunta ang mga ito sa kwarto, nararamdaman ni Mariel ang mga matang nakasunod sa kanya. Hindi na niya kailangan lumingon upang malaman na si Alexander yon. Inisip niya pa lang, parang tumitindig na ang balahibo niya sa batok. Pagpasok nila sa kwarto, pinaupo niya ang kanyang ina at si Madeline sa kama. Ako nang kakausap sa kanila. Nabibigla tayong lahat. Ako na po muna ang haharap sa kanila. Napahawak sa kanyang kamay si Madeline. Ayokong sumama sa kanila, ate. Dito lang ako. Ngumiti siya ng bahagya at inabutan ito ng pamunas ng mga luha. Wala namang pipilit sa'yo. Kakausapin ko sila para hindi ka nila pilitin. Nasa iyo ang desisyon. Wala silang magagawa ron. Kaya pag-isipan mong mabuti. Pero kahit anong maging desisyon mo, palagi kaming nandito, Madeline. Tumango agad ang kapatid niya. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Madeline. Tinapik niya ito sa balikat bago lumabas ng kwarto. Paglabas niya ay huminga muna siya ng malalim. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang isipin muna ang nararamdaman ng kapatid niya. Napatingin sa kanya ang mga bisita. Pwede po ba tayong mag-usap sa labas? Tahimik namang tumango ang mga ito. Lumabas silang lahat sa maliit na bakuran. Bahagyang umiihip ang hangin, ngunit hindi naman nababawasan ang bigat ng sitwasyon. Unang nagsalita ang babaeng naghahanap kay Madeline. Ikaw ang kinalakihang kapatid ni Madeline, hindi ba? Ako nga ho, ako po si Mariel, panganay sa aming magkakapatid. Wala na si Papa, tapos may sakit pa si Mama. Bale ako na rin po ang tumatayong mga magulang ng kapatid ko ngayon. Nagkatinginan na naman sila ni Alexander. Pinilit ni Mariel na huwag mapatingin dito. Parang sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha nito, nahihirapan siyang magseryoso. Hindi namin gustong agawin kung anak talaga namin siya. Huminga ng malalim ang babae. Gusto lang namin siyang makilala. Ilang taon siyang nawala sa amin. Akala namin nahanap na pero hindi pa pala. Ilang taon kaming naloko.
May nagpanggap na ibang anak namin. Ngayon, may lead na ulit kami. Umaasa kaming si Madeline ang totoong anak namin na matagal nang nawawala. Napatingin si Mariel sa mag-asawa. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha ng mga ito. Hindi naman mukhang nagsisinungaling. Hindi rin mukhang may masamang balak. Pero hindi rin niya pwedeng baliwalain ang nararamdaman ni Madeline. Sir, ma'am, hindi naman po namin siya ipinagdadamot. Nagugulat lang po kaming lahat at mas lalo na po si Madeline. Tumango ang ama ni Alexander. Naiintindihan namin. Pero kung aware siya na ampun siya bakit hindi kayo gumawa ng effort na maibalik siya sa totoong pamilya niya? Napakagatlabi si Mariel. Napamahal na po sa amin si Madeline, lalo na sa mga magulang ko. Nang panahong makita po siya ng mga magulang ko, kamamatay lang ng pangalawa ko pong kapatid. Si Madeline po ang pumuno ng espasyong yon. Humihingi po ako ng pasensya ron. Bata pa rin po ako ng mga panahong yon. Wala naman po akong alam sa ginagawang desisyon ng mga magulang ko. Pero kung ano man po ang nangyari noon, sana palipasin na lang. Mahalaga po ang ngayon at si Madeline. Nabigla lang po siya na may naghahanap po pala sa kanya kaya ganoon. Sandaling natahimik si Mariel. Kung siyang nasa posisyon ng mga ito, baka ganun din ang gagawin niya. Maghahanap din siya. Hindi rin siya susuko. Pero kung siya naman ang nasa posisyon ni Madeline, siguro ay matatakot din siya. Mahinahon siyang nagpatuloy. Ang hinihiling lang po namin, bigyan niyo muna siya ng oras. Natatakot siyang mawala kami, pero anuman po ang malaman niya, mananatili po kaming pamilya niya kasi sa amin po siya nasanay. Tumango naman ang ama ni Alexander. Hindi namin ipagkakait yun sa kanya. Ang gusto lang namin, kung siyang talagang totoo naming anak, maging bahagi kami ng buhay niya. Napansin niyang bahagyang gumaan ang ekspresyon ng mga ito. Muli siyang nagsalita. Kung gusto niyo pong magkaroon ng DNA tests, wala naman po kaming tutol. Pero mas magandang pumayag muna si Madeline. Kasi para sa amin, kung anong nararamdaman niya ngayon, yun po ang pinakauna naming iniisip. Ayoko maramdaman niyang pinipilit siya. Sisikapin ko pong kausapin siya. Maraming salamat. Naluluhang sambit ng ina ni Alexander. Napangiti ng bahagya si Mariel. Hindi ko po maipapangako ang magiging desisyon niya. Basta po, gusto lang naming maintindihan niya ang nangyayari. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang maramdaman na may matang nakatutok sa kanya. Unti-unti siyang napalingon na naman kay Alexander. Tahimik lamang itong nakatayo sa gilid. Wala itong sinasabi, ngunit seryoso ang tingin nito. Bigla na naman siyang nailang. Ako na ang kukuha ng contact number mo. Saad bigla ni Alexander. Napalingon talaga si Mariel. Ha? Para kung may balita tungkol kay Madeline, madali tayong makakapag-usap. Sandali siyang nag-alangan. Hindi niya talaga gustong magkaroon ng anumang koneksyon kay Alexander. Pero naisip niyang tungkol naman yon kay Madeline, hindi tungkol sa kanilang dalawa. Okay, sige. Sambit na lang niya. Ibinigay niya ang number. Ilang minuto pa silang nag-usap tungkol sa DNA tests. Nang matapos ang lahat, sumakay na sa sasakyan ang mag-asawang naghahanap kay Madeline. Bago sumara ang bintana, ngumiti pa ang ina ni Alexander kay Mariel. Salamat. Sana makausap mo ng maayos si Madeline. Tumango lang siya. Isa-isang umalis ang ibang sasakyan. Napansin niyang may isa pa ring nakaparada. Napabuntong hininga si Mariel. Hindi pa pala umaalis si Alexander. Umuwi ka na? Magpapahinga na kami. Mahina niyang sabi rito. Salamat. Napakunot noo siya. Para saan naman? Sa paraan ng pakikipag-usap mo sa pamilya ko. Nasasaktan na rin sila. Naloko kami at nasamantala ang kahinaan at pangungulila namin kay Agatha. Kung naging masama ang pagtanggap ninyo, pahihirapan ko talaga kayo. Lagot kayo sa akin. Lalo ka na, Mariel. Napangiwi si Mariel habang nakatingin kay Alexander. Talagang pinagbantaan pa siya. Pero bakit parang kahit anong gawin o sabihin ng binata, parang may kahulugan sa kanya? Tila mananatili na lang talaga na maruming thoughts ang iisipin niya rito. Tumaas ang isang kilay ni Mariel. Ako pa talagang lagot. Hindi kami ganun kasama. Hindi namin ipagdadamot si Madeline. Ang akin lang, wag niyo siyang binibigla na parang basta niyo nalang pinasabog sa harap niya ang katotohanan.
Lumaki siyang iniisip na pinabayaan siya ng totoo niyang mga magulang. Pagkatapos ngayon, magpapakita kayo. Napabuntong hininga si Alexander. Tumitig ito sa kanya na para bang nababother talaga ito sa kung ano. Anyway, gusto ko lang din sabihin, nandyan pa rin ang kasunduan natin. Alam agad niya ang tinutukoy nito. Tumango siya. Hindi ko naman po nakakalimutan at wala naman akong pakialam sa mga ginagawa mo. Wala akong pinagkukwentuhan, sir. Tahimik na tumingin sa kanya sa loob ng ilang segundo bago bahagyang ngumisi at natawa si Alexander. Ang liit pala talaga ng mundo. Kung totoo ngang kapatid ko si Madeline, hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo magkakakilala. Napairap si Mariel. Huwag mo nang alalahanin yon. Ayoko na ring alalahanin na alam kong weird fantasy mo. Bahagya itong natawa. Muli na naman itong natahimik pagkatapos ay tumango. Pwede ka nang umalis. Lumapit pa siya sa sasakyan nito para mahikayat na itong umalis. Napangiti lang si Alexander. Sige. Humakbang ito patungo sa sasakyan bago muling lumingon. Tatawag ako tungkol kay Madeline. Pakisabi sa kanya, hindi kami susuko sa paghihintay. Pero hindi rin namin siya pipilitin. Ipaparating ko. Pumasok na si Alexander sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting umalis ang huling itim na SUV sa kanilang eskinita. Naiwan si Mariel sa tapat ng kanilang bahay. Napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya ay lalo pang gumugulo ang buhay nila. Una, ang misteryosong pagkakadukot sa kanya. Ngayon naman, ang biglaang pagdating ng tunay na pamilya ni Madeline. Napatingala siya sa langit. Tadhana, parang kami ang trip mo ngayon na. Lumipas ang ilang araw. Hindi na muling binuksan ni Mariel ang usapan tungkol sa tunay na pamilya ni Madeline. Napansin niyang mas madalas na lang itong nakatulala sa may bintana, lalo na kapag walang ginagawa. Minsan ay napapahawak ito sa lumang family picture nila. Sa tuwing makikita yon ni Mariel, pinipili na lang niyang huwag magsalita. Alam niyang kailangan ng kapatid niya ng panahon. Hindi pwedeng madaliin ang ganoong klase ng desisyon. Pero naawa rin siya sa pamilya ni Alexander. Halatang sobra na ang pangungulila ng mga ito sa nawawalang anak. Kaya nang pumayag ang kanyang ina, lihim siyang nakipag-ugnayan sa pamilya del Castillo upang maipasa ang sample na kailangan para sa DNA tests. Hindi niya ginawa yon para pilitin si Madeline. Ginawa niya yon upang malaman muna ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Positibo. Anak nga ng mga del Castillo si Madeline. Matagal na nakatitig si Mariel sa papel bago niya yun muling isinilid sa envelope. Kailangan muna nating ihanda si Madeline. Kasabay noon, halos araw-araw na rin siyang nakakatanggap ng message mula kay Alexander. May balita ba kay Madeline? Kamusta naman siya? Wala pa. Ayaw niya kapag binubuksan kong topic. Tahimik pa rin. Sa una, sinasagot niya lamang kapag may oras siya. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang halos araw-araw na itong nagtatanong. Napailing siya habang binabasa ang panibagong notification. Kumain ka na ba? Anong lunch mo? I'm eating sushi right now. It's fresh. Do you want some? May sumunod pang message. Gusto rin ba ni Madeline? Baka kumakain din siya nito. Magpapadeliver ako sa bahay ninyo. Ang kulit talaga. Hindi ba to busy? Parang palagi na lang ang pagte-text. Sobrang random na minsan. Pero nag-reply pa rin siya. Kasi sayang naman ang sushi. Okay, salamat. Habang inaayos ang buhok ni Celine sa dressing room, muli na namang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Napatingin si Celine sa salamin sa kanya. Busy ka yata. Kanina ka pa may kausap dyan sa cellphone mo. Don't tell me, may boyfriend ka ng pangit. Umawang ang kanyang bibig. Hindi naman po, wala akong boyfriend. Tungkol lang po sa pamilya. Napairap si Celine at hindi na siya pinansin. Napatingin ulit si Mariel sa cellphone. Hindi niya naman boyfriend si Alexander. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend kahit isang beses. Mga ka-MU lang nung high school, pero walang naging boyfriend. Marami kasing nangyari simula nang mamatay ang papa nila. Talagang naging abala na siyang buhayin ang pamilya. Pagkatapos ng trabaho, muli siyang nakatanggap ng mensahe. Pwede ba tayong magkita? Let's have dinner. Napailing si Mariel. Anong dinner?
Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Sa bahay na lang ako kakain. Muling may mensahe si Alexander. Mag-usap na rin tayo tungkol kay Madeline. Magkita tayo. Huwag kang hihindi. Ayoko ng mga tipid mong reply. Naiinis ako. Hindi ka makausap ng maayos kapag ganito. Napanguso si Mariel. Anong gusto niya? Bumabad ako sa cellphone. Hintay ng message niya kada oras. Alam niya namang nagtatrabaho ako. Lakas ng tama ng manyak na to. Gayunpaman, nag-reply pa rin siya. Sayang din naman kasi. Makakalibre na siya ng dinner. Ano bang kakainin? Gusto ko steak. Mabilis na nag-reply si Alexander. Okay, susunduin kita. Nasaan ka ba? Sinabi niya naman ang mall kung nasaan siya. Nagkaroon kasi ng mall show si Celine. Nauna na itong umuwi dahil may iba pang gagawin. Kaya ngayon, uuwi siya ng mag-isa. Mabuti na lang at may susundo. Hindi siya mahihirapang mag-commute. Halos 1 oras siyang naghintay. Maya-maya ay dumating na ang sasakyan ni Alexander. Bumusina pa, kaya halos mapatalon siya sa gulat. Sakay na! Sambit nito pagkatapos buksan ang pinto mula sa loob. Sumakay naman si Mariel sa mamahaling sasakyan nito. Amoy agad ng binata ang tumama sa ilong niya nang makapasok. Mukha kang pagod. Pansin ni Alexander habang nagmamaneho. Maraming ginawa eh. Ganun talaga. Kapag busy at puno ng schedule ni Miss Celine, ganun din sa akin. Personal assistant niya ako eh. Tapos kung san-san pa ako napupunta, kaya talagang nakakapagod. Bahagya itong ngumuso bago muling nagsalita. What if sa akin ka na lang magtrabaho? In my company? Anong gusto mong trabaho? Umawang ang bibig niya. Ano namang itatrabaho ko ron? Saka hindi pa ako nakakapagtapos ng college. Hanggang 2nd year lang. Napatigil ako kasi walang pera. Tapos nagkasakit pa si mama. Hindi na siya makatingin kay Alexander. Ayaw niyang sabihin yon. Baka isipin nito, ginagamit niya pa ang koneksyon ni Madeline sa mga ito para magpaawa. Then study again. Marahang sambit nito. Mag-aral ka ulit. Kapag may time na siguro, binubuhay ko pa ang mga kapatid ko eh. Yung 2 million na binigay mo, naiinis man ako sa naging dahilan kung bakit natanggap ko yon. Parang blessing in disguise na rin talaga. Ginagamit ko na yon sa pagpapagamot ni mama. Yung iba, pinangbayad ko naman sa utang. Napalingon ito sa kanya. Sana nagpadagdag ka. Bahagya siyang natawa. Huwag na. Gulat na gulat nga akong dinukot ako ng mga tauhan mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may pantasya kang ganun. Tapos malalaman ko, kuya ka ni Madeline. Parang ang hirap magtiwala. Napag-ungol si Alexander at inis na tumingin sa kanya. Huwag mo kong husgahan ng ganyan. Of course, hindi alam ng pamilya ko. Namanya ka? Dugtong pa ni Mariel. Hindi ako manyak. Malakas siyang tumawa. Sige, babaero na lang. Maginoo pero medyo bastos? Okay na? Busangot na busangot ang mukha ni Alexander. Halatang bad trip na. Samantala, pinipigilan naman ni Mariel ang tumawa. Totoo naman ang sinabi niya. Babaero talaga si Alexander. Pero kung makareact, parang hindi pa proud sa mga ginagawang kalokohan. Maya-maya ay nakarating na sila sa restaurant. Alam naman nito ang gusto niyang kainin, kaya hinayaan niya na lang mag-order. Habang naghihintay, kung saan-saan na lang napupunta ang usapan nila. Yung nangyari, yung pagdukot sa'yo, well, that's my first time. Paliwanag pa ni Alexander. Gaya ng alam mo, hindi naman ikaw ang target. It's your boss. May mga bagay talagang ganun. May mga nananakit pa nga kasi somehow nagdadagdag sa pleasure yon. Ngumisi lang si Mariel. Oo, alam ko yon. Hindi naman ako mangmang. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Kaya wala pa rin akong alam sa ganyan-ganyan. Nakakagulat ang mga topak ninyo. Napabuntong hininga si Alexander. Sa dami ng tao. Bakit ikaw pang nakakaalam ng sikreto ko? Sikreto ba yon? Ilang babae na bang naikama mo? Alam naman nila yan? Yes, pero mga babae sila na alam na hanggang dun lang ang kaya kong ibigay. At 3 pa lang naman. Kung makapagsalita ka, kala mo naman, milyon na ang naikama kong babae. Hindi na naman napigilang tumawa ni Mariel. Sorry. Kala ko kasi inaraw-araw mo na. Pero no joke, narinig ko nga rin kay Miss Celine, gini-girlfriend mo nga raw.
Umiwas ng tingin si Alexander. Mas madali kapag ganoon since committed ang babae sa akin. Pero lahat ng yun, hindi rin serious relationship. Kapag umaasa, naalis ko na sa buhay ko. Bigla siyang nangilabot. Ayaw niya talaga sa babaero. Kahit isang beses, hindi pa siya nagkakaroon ng kaibigan na babaero. Hindi niya kayang itolerate. Nakakatakot ka naman? Ang babaero mo? Hindi niya napigilang sabi. At least, I'm honest. Lahat ng duman sa aking babae, clear ang direksyong pinapakita ko. Hindi ako katulad ng ibang lalaki dyan na uutuin pang babae. Jesus! Asar niya pa rito. Nakakatakot ka pa rin. Huwag sanang makapangasawa ng katulad mo. Napalunok si Alexander. Titig na titig sa kanya at parang nainsulto ng sobra. What's wrong with me? Kaya ko maging mabuting asawa kung gugustuhin ko. Natatakot ka sa akin? Tumawa lang siya. Nanlaki naman ang mga mata nito. Parang hindi mapakali. Parang sobrang nabagabag talaga sa kanyang mga sinabi. Bago pa makapagsalita ulit, hindi na nagawa dahil dumating na ang mga in-order nila. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Mariel at mas lalong nagutom. Habang hinihiwa ang steak sa harap nila, mas lalo siyang natatakam. Napatingin lang siya kay Alexander nang huminga ito ng malalim. Parang sobrang problemado. Nang makaalis na ang nag-serve sa kanila, nagsimula na siyang kumain. Anong problema mo? Napairap ito at mukhang trip magsungit buong gabi. Huwag makapangasawa ng katulad ko. Nakakainsulto ka. Tingin mo ba talaga hindi ako magiging mabuting asawa? Hindi. Prangka niyang sagot habang ngumunguya ng steak. Ikaw na nga ang nagsabi, hindi ba? Hindi ka na nagkakaroon ng seryosong relasyon. Nag-girlfriend ka lang para tugunan ng mga pantasya mo. Umigting ang panga nito. Hindi naman sa hindi ko kayang seryosohin ng mga relasyon. Mag-aasawa rin naman ako. Paano ang mga pantasya mo? Ngumisi naman si Alexander. Bakit mo iniisip? Umismid naman si Mariel. Iniisip ko, kasi ganun kita nakilala. Kawawa naman ang asawa mo. Pero sa bagay, may mga ganyan naman talaga. Pili ka na lang ng gusto rin at kayang sabayan ng trip mo. How about you? Kaya mo ba? Bigla siyang naubo sa kinakain. Bastos? Syempre hindi. Ayoko ng ganun. Gusto ko ng sweet, romantic at may kasamang emotions. Hindi yung ganun na trip mo na parang pangmasamang tao ang galawan. Kaya ko naman yan pareho. Hindi naman palaging ganun. Ngumuya na muna ito ng pagkain bago muling nagsalita. Kung ayaw talaga ng magiging asawa ko, hindi ko pipilitin. Kaya ko namang magbago. Sunugin ko pa sa harap niya lahat ng gamit ko. Nanlaki ang mga mata niya. Inaasahan niya na naman na ibang level ang kamanyakan ni Alexander. Ibang klaseng topak na ang pagdukot dapat kay Celine. Ano na lang kaya ang iba nitong trip sa ganoong bagay? Natahimik silang dalawa at kumain na lang ng kumain. Pero habang umunguya, sobrang nagtataka si Mariel. Si Madeline ang pag-uusapan nila, pero kung saan-saan na napunta ang kanilang topic. Pareho pa rin, hindi pa rin handa si Madeline, sabi na lang ni Mariel. Tumango si Alexander. Hindi namin siya pipilitin. Pero gusto na siyang makita ni na mama at papa. Oo, kinakausap ko naman. Saka, huwag ka na ngang text ng text. Natigilan ito at napatingin sa kanya. Hindi ka nga nagre-reply. Mas lalo kang magagalit kung tatawag ako, hindi ba? Talaga, si Madeline lang naman ang pag-uusapan natin. Ang dami mong text. May trabaho ako, Alexander. Ako rin naman ah. Katwiran pa nito. I'm a busy person but it doesn't mean hindi na ako magre-reply. Napaismid si Madeline. Magkaiba tayo ng trabaho. Ikaw, boss ka. Ako, may amo ako. Kapag lagi ako nakatutok sa cellphone, pagagalitan ako ni Miss Celine. Ang sama pa naman ng ugali nun. Okay, that's it. Resign. Sa akin ka na magtrabaho. Sambit pa ni Alexander. Kung sa company ka magtatrabaho, hindi na ako mangungulit sa text. Kasi kaya na kitang puntahan ng mabilis. Hindi ka masyadong maaabala. Hindi siya nakasagot. Napatitig siya kay Alexander. Si Madeline dapat ang topic nila. Bakit nalihis na naman? Bakit tungkol na naman sa kanilang dalawa? Ayaw niyang isipin na gusto siya nito. Kasi imposible naman yon. Pero bakit kung makahingi ng atensyon sa kanya, akala mo ay asawang hindi inuuwian? Kumain na lang siya ng kumain.
Narinig niya pang napaungol ito at parang sobrang iritado sa kanya. Ayaw niya kasing sagutin. Kapag nag-uusap sila, kung saan-saan na lang napupunta ang usapan. Mariel, ano? Mag-resign ka na. Sa company ka na magtrabaho kung gusto mo talaga magtrabaho. Or you can study. Nagpaplano kaming mag-give back sa inyo sa pag-aalaga at pagturing sa pamilya kay Madeline. Kaya itong mga offer ko, tanggapin mo na. Napatingin siyang muli kay Alexander. Hindi naman kami umaasa ng kapalit. Mahal namin si Madeline. Hindi rin madali sa amin na ibigay ang kapatid ko sa inyo. Hindi nyo kami mabibili. Hindi naman yan ang intensyon namin. Gusto lang naming makabawi kasi alam naming nahirapan kayo. Inalagaan at minahal nyo pa rin ang kapatid ko. Ayaw niya mang aminin. Gumaan ang kanyang kalooban. Totoo naman ang sinabi ni Alexander. Kahit isang beses, hindi nila tinuring na iba si Madeline. Para sa kanila, walang kahit na anong dugo ang magtatanggal ng pagiging pamilya nila. Muli silang natahimik habang kumakain. Paminsan-minsan ay bumabalik sila sa usapan tungkol kay Madeline. Paborito niya bang magbasa? Tanong nito. Oo, mahilig din siyang magluto. Mas masarap pa nga siyang magluto kaysa sa akin. Bahagyang ngumiti si Alexander. Sana matikman ko ang luto ninyo. Umismid naman siya. Wag na, baka laitin mo. Natawa lang si Alexander at nakinig pa sa mga kwento niya tungkol kay Madeline. Habang nagsasalita si Mariel, napansin niyang nakatingin ito sa may bandang pisngi niya. Bakit? Tanong ni Mariel. Kumuha ito ng table napkin at bigla na lang pinunasan ang kanyang pisngi. May tumalsik lang na sarsa sa pisngi mo. Ang kalat mong kumain. Hindi na nakapagsalita si Mariel. Nanigas na lang siya sa kinauupuan niya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Iba rin ang epekto ng kilos na yon sa kanya. Pagkatapos ng dinner na yon, ganoon na rin ang sistema nila ni Alexander. Palagi itong nagme-message. Nahuhuli na lang niya ang sarili na nakangiti. Kung saan-saan kasi napupunta ang kanilang usapan. Kapag hindi siya nagre-reply, magre-request itong magkita sila. Pumapayag naman siya kasi nakakatikim siya ng masasarap na pagkain. Gusto mo ng bag? Tanong ni Alexander nang mapansin ang luma niyang tote bag. Kaya kitang bilhan ng mas maganda at mas matibay dyan. Bahagyang natawa si Mariel. Wag na. Okay na ako sa bag ko. Bakit mo naman ako bibigyan ng bag? Well, yung mga naging girlfriend ko, palaging nagpapabili ng branded bags. Umismid naman si Mariel. Hindi mo naman ako girlfriend. Hindi rin ako mahilig sa branded, no? Okay na ako sa mga simpleng bags lang. Ayoko nang mamahalin. Hindi kasi ako sobrang maingat sa gamit. Bahagyang natahimik si Alexander. Parang may malalim na iniisip. Tila may gustong sabihin sa kanya, pero hindi naman masabi. Nang makauwi, sinulit niya ang day off sa mga sumunod na araw. Habang naghuhugas si Mariel ng mga pinagkainan, napansin niyang ilang beses siyang sinusulyapan ni Madeline. Ate Mariel? Napalingon siya rito at agad na pinatay ang gripo. Bakit? Huminga ng malalim ang kapatid niya. Nakapag-isip na ako tungkol sa kanila. Gusto ko silang makausap. Hindi ko pa alam kung handa na akong tawagin silang mama at papa. Pero gusto kong marinig ang kwento nila kung bakit nila ako naiwala at bakit ngayon lang nila ako hinanap. Bahagyang ngumiti si Mariel. Masaya akong marinig yan. Ang totoo niyan, nakumpirma na nila na ikaw ang anak nila. Sila ang totoo mong pamilya, Madeline. Biglang yumuko si Madeline at pumatak ang luha. Ate, huwag niyo sanang isipin na kakalimutan ko kayo kapag sumama ako sa kanila, ha? Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Natatawa niya itong niyakap. Ano ka ba? Hindi. Bakit naman kami magagalit sa'yo? Karapatan mong makasama sila. Pagbigyan mo ang sarili mo. Hindi kami magagalit kasi alam na naman namin na hindi ka talaga para sa amin. Basta kahit anong mangyari, palagi mo tatandaan na pwede kang umuwi dito. Palagi kang may mauuwian. Kinagabihan, kinausap naman ni Madeline ang kanilang ina. Napapaiyak na lang si Mariel habang pinagmamasdan ng dalawa. Salamat sa pagpapalaki niyo sa akin, Mama. Humihikbing sambit ni Madeline. Hindi ko kayo kakalimutan. Kahit ano pang mangyari, kahit sumama po ako sa kanila, magiging nanay ko pa rin po kayo. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pamilya del Castillo. Niyakap nilang muli si Madeline.
Habang pinagmamasdan ni Mariel ang pag-alis nito, hindi niya mapigilang mapaluha. Masakit ang sandaling yon, pero alam niyang tama. Lumipas ang mga buwan, tinupad ng pamilya del Castillo ang lahat ng ipinangako ng mga ito. Tinulungan silang mailipat sa mas maayos na bahay ang pamilya ni Mariel. Sinagot ang pagpapagamot ng kanyang ina. Pati ang pag-aaral nilang magkakapatid ay sinusuportahan ng tunay na pamilya ni Madeline. Nung una ay nahihiya pa si Mariel. Pakiramdam niya ay parang napakalaki ng utang na loob nila. Ngunit sinabi mismo ni Madeline na yon ang gusto nitong gawin. Ate, wag mo nang tanggihan. Gustong-gusto ko na guminhawa rin ang buhay ninyo. Nakangiting sabi ni Madeline nang bumisita ito sa kanila. Napangiti siya ng kaunti at hinaplos ang buhok nito. Salamat kung ganon, dahil maayos na ang kalagayan ng pamilya. Nagpasa na si Mariel ng resignation letter kay Celine. Nagulat pa nga ito. Talaga? Aalis ka na? Well, okay. Maghahanap na lang ako ng iba. Paglabas niya ng kondo nito, pakiramdam niya may malaking tinik na nabunot sa dibdib niya. Sa wakas, makakapag-aral na siya ulit. Isang pangarap na matagal niyang isinantabi para sa pamilya. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan, napatingala siya sa langit. Lord, thank you. Naging abala na nga siya sa pag-aaral. Yun nga lang, kahit wala na si Madeline sa poder nila, hindi niya maintindihan kung bakit todo pa rin ang pangungulit ni Alexander sa kanya. Sobrang random na lang ng mga message na hindi na lang siya nagre-reply. Kapag naman yon ang ginawa niya, humihiling ito na makipagkita sa kanya. Minsan ay ayaw niya talagang paunlakan. Kasi hindi naman siya manhid para hindi maramdaman. Natatakot siyang magkagusto kay Alexander. Mayaman ito at magkaiba ang mundo nila. Isa pa, babaero rin at may mga bagay na alam niyang hindi niya ito makakasundo. Kaya nang napag-usapan nilang magkita ulit, dinerecho ni Mariel ang binata. Sana last na to. Huwag na tayong magkita ulit. Umawang ang bibig ni Alexander. Anong ibig mong sabihin? Lumingon siya rito. Tigilan mo na rin ang pagte-text sa akin. Wala na rin naman si Madeline sa amin. Wala na sigurong rason para mag-usap pa tayo. Kumunot ang noon nito. Kita rin ang kaguluhan sa mga mata. Pero bakit? Ano naman? Hindi ba pwedeng mag-usap ang magkaibigan? Napasinghap si Mariel at umiwas ng tingin. Kaibigan lang ba talaga? O gusto mo akong ihilera sa mga babaeng na ikama mo? What? Alexander, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Kapatid ka ni Madeline. Kapatid ko rin siya. Ayoko na may komplikasyon sa ating dalawa. Saka hindi ako katulad ng mga babaeng gine-girlfriend mo. Kaya please lang, wag mo na akong kulitin. Wag mong hingin palagi ang atensyon ko. Wag mo akong paglaanan ng oras. Hindi tayo magkakasundo. Napakagatlabi si Alexander. Parang gulong-gulo na rin ito. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, narinig niyang muli ang boses ng binata. Kapag sinabi kong gusto kita, maniniwala ka ba? Hindi kita type. Iba ka sa mga babaeng gusto ko. Pero exception ka. Kaya kitang palagpasin. Kasi hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto kita, Mariel. Napalunok si Mariel. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Yun ang unang beses na may umamin sa kanya ng ganon. Sorry. Tumayo na siya at naghanda na sa pag-alis. Kahit na konting panahon lang, kilala na agad kita. Ayoko. Babaero ka at hindi nagseseryoso sa relasyon. May mga pantasya ka rin na minsan sobrang questionable para sa akin. Kaya pasensya na. Hindi ko matatanggap yung nararamdaman mo. Tumalikod na si Mariel. Pero nakita niyang saglit ang panlulumo ng binata. Para bang gumuho ang buong mundo nito sa lahat ng mga sinabi niya. Katulad ng hiling niya, tumigil ito sa mga pagme-message sa kanya. Hindi na humihiling na makipagkita pa. Ayaw aminin ni Mariel, pero parang bigla niyang na-miss ang boses at presensya ni Alexander sa buhay niya. Yung kuya mo nga pala, kumusta? Ano bang klaseng kuya yon? Pasimple niyang tanong kay Madeline nang bumisita ito. Napangiti naman ang kapatid niya. Mabait si Kuya Alexander ate. Sporty din. Nung nakaraan nga, nag-camping kami. Ang saya niyang kasama ate. Ngumuso siya at tumango na lang. Pinagalitan ni Mariel ang sarili na nagtanong pa siya ng ganoon. Pero
Mukhang hindi lang siya ang nakakamiss. Kinabukasan, nagulat siya nang sumama si Alexander kay Madeline sa pagbisita sa kanila. Sobra siyang nailang. Panay pa ang titig sa kanya. Nang magkaroon ito ng pagkakataon na lapitan siya, mas lalo siyang kinabahan. Para siyang hihimatayin nang maamoy ang bango ni Alexander. Tinanong mo ko kay Madeline? Mahinang tanong nito. Nangangamusta lang. Suminghap siya at hindi makatingin. Bakit magtatanong ka pa sa kanya? Pwede namang direkta ka sa aking mga musta, Mariel. Hindi siya nakasagot. Ilang buwan na silang hindi nagkikita. Akala niya ay huhupa ang nararamdaman niya. Kaso, parang mas lalo pang tumitindi. Kahit marami siyang katangiang ayaw dito. Mag-usap tayo, please. Marahan itong hinawakan ng braso niya at lumapit sa kanyang tenga. Nagmamakaawa ako, Mariel. Nagkagusto na ako pero iba to. Hindi ganito yon. Napalunok si Mariel. Alexander, ayoko nga sa babaero. Hindi na. Wala nang ibang babae. Ikaw lang. Hinawakan nito ang pisngi niya at mas lalong dinikit ang dulo ng ilong doon. Please. Hindi kita kaya. Alam ko ang mga sikreto mo. Alam ko ang mga pantasya mo. Ayoko ng ganun, Alexander. Hindi na. Desperadong sambit ng binata. May mga pantasya pa rin ako. Pero hindi na gaya ng dati. Ikaw na lang. Hindi na puro pagnanasa. Ang pantasya ko, asawa kita, Mariel. May mga anak tayo. Masaya tayong pamilya. Ang mga panaginip ko, puro na lang ikaw. Hindi niya talaga alam kung maniniwala siya. Nakakatakot pa rin kasi dahil hindi ito ang klase ng lalaking pinangarap niyang maging asawa. Gayunpaman, hindi niya rin maitatanggi sa kanyang sarili na nagugustuhan niya rin ito sa kabila ng mga alam niya. Please. Pagsusumamo pa ni Alexander. Pangako magiging mabait ako. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Kahit paluhurin mo pa ako, susunod talaga ako. Hindi ko gagawin sa'yo ang mga dating ginawa ko sa mga naging girlfriend ko. Mamahalin kita sa paraang gusto mo. Sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang bumigay. Nagtatanong ako kasi namimiss kita. Namungay ang mga mata nito. Namiss din kita. Tiniis kita ng ilang buwan pero hindi ko talaga kaya, Mariel. Mas lumalalim lang. Mahal na kita. Sa wakas, tumingin na siya rito. Mahal din kita. Napangiti si Alexander at bigla na lang nangilid ang mga luha. Nang hindi na kinaya, niyakap na lang siya at sinubsob sa kanyang leeg ang mukha nito. Damang-dama niya ang mga luhang tumutulo mula rito. Hindi tuloy napigilang tumawa ni Mariel. Ang laki-laki mo, umiiyak ka. Akala ko, hindi mo ako matatanggap. Ang linis mo, inosente, magandang-maganda tapos kawawa ako sa'yo. Napahalakhak na lang ulit si Mariel. Simula ng araw na yon, naging sila na nga ni Alexander. Kahit ano pang kalokohan ang naiisip nito, tinanggap niya ng buong buo. Hindi nagtagal, kinasal na rin naman sila. Tinupad nito ang pangako na mamahalin siya sa paraang gusto niya. Pero ayaw niya rin namang maging unfair, kaya minsan, hinahayaan niya si Alexander sa paraan nito. Ang cute ng pamangkin ko, bulalas ni Madeline habang buhat si Addison. Spoiled na spoiled to sa akin. Napangiti na lang si Mariel. Lumapit sa kanya si Alexander at niyakap siya mula sa likod. Kapag iniisip niya, naloloko pa rin siya sa sariling asawa. Gayunpaman, hindi lang naman siya ang tumupad sa mga pantasya nito. Maging si Alexander, ginawang realidad ang pantasya niya na magkaroon ng isang mabuting asawa at masayang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi minabadali o ipinipilit. Ito ay marunong maghintay, marunong rumespeto at marunong umunawa, sapagkat ang pusong pinakikitunguhan ng may paggalang ay kusang natututong magtiwala at magmahal. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.